Ngayon naman mga Lodi, pag-usapan natin kung ano ang spot trading saka margin trading, okay? May mga nagtanong kasi dun sa comment kung paano yung spot trading saka margin trading. So una is dito tayo sa spot trading. So ang spot trading is ang basic buy low and sell high. For example, dito tayo ngayon sa BTC/USDS. So ngayon nasa $19,472 ang Bitcoin. Yan ang price niya sa market. So pag etong market ang pinili mo, ibig sabihin bibilhin mo yung Bitcoin kung ano yung present price niya ngayon. So magkano ba ibibili mo? Pwedeng sabihin mo mga 500, okay? Pag once na buy mo, syempre may execute yung order mo kasi itong price ang pinili mong to eh. Okay. Ngayon naman, ayaw mo yung price na ganyan dahil alam mo bababa pa yung Bitcoin, bababa pa yung price ng Bitcoin. Ang gagawin mo, pupunta ka dito sa limit. Sa market tayo nung una, di ba? Punta ka dito sa limit. So ilagay mo, sa tingin mo babagsak pa ng 18. Okay, sabihin natin mga 18,446. Alam mo, babagsak tapos balak mong ibili lahat. Pag ang Bitcoin bumagsak sa 18,446, may execute ang order mo. Okay? So, ang gagawin natin, buy natin. So, nag-create tayo ng order dito. Ito yung order na create natin. Ngayon, once na na-hit niya ang 18,446 yung Bitcoin, may execute ito. Ibig sabihin, makakabili ka ng Bitcoin, ibibili itong 264 mo ng Bitcoin. Okay? So, ganun lang spot order. Ngayon naman, isipin na natin na nabili mo. Ibig sabihin, bumagsak yung Bitcoin ng 18,446. So, andito ka naman, punta ka dito sa bid, okay? Ngayon, ang gagawin mo, isisell mo naman yung Bitcoin mo. Pero, ilagay mo dun sa price na kung saan magkaka-profit ka. So, sell high nga tayo ngayon, di ba? So, nakabili ka ng 18,000, pero pag yung Bitcoin na-hit niya ng 21, sabihin mo, 21,000, ibenta mo na yung Bitcoin ko, parang ganun. Okay, insufficient kasi wala akong Bitcoin eh. May bebenta yung Bitcoin mo once na hit ng $21,000, yun, profit ka na doon. So, ikaw ang magsiset. Kung sa tingin mo, pupunta siya ng 30,000, i-set mo siya. Ito ay maganda sa beginners. Walang liquidation na nangyari dito. Okay, as long as i-hold mo lang yung Bitcoin mo once na bumili ka, tapos antayin mong tataas dun sa price na kung saan binili mo para magka-profit ka. Pero pag ikaw naman ay long-term investor, naniniwala ka sa Bitcoin, then mas magandang i-hold mo lang siya. Okay, bilhin mo ng mas mura ngayon, then kung tumaas konti, huwag mong i-sell. Hawakan mo lang kasi marami nagsasabi ng mga expert na pwedeng ma-hit niya ang $200,000 pero hindi pa natin alam kung gaano katagal. Ngayon naman, punta tayo dito sa margin trading. Dito sa margin trading, hindi ba pwede sa atin to? Pero gusto ko lang i-explain sa inyo kung paano. Okay, yung basic ng margin trading. Pag dito sa margin trading, ibig sabihin, papautangan ka ng exchange. Kahit anong exchange, sa Binance ka, sa Bybit, or dito sa Whalefin, magpapautang sila sa iyo, depende dun sa leverage na naset mo at dun sa pera mo na nakalagay sa exchange. Paano ba yung leverage? Paano i-set dito yan? Punta ka dito sa profile, dito, tapos global settings. Pagpunta mo global settings, makikita mo dito yung leverage, trading leverage. So, piliin mo times 1, times 2, times 3, times 4, times 5. Pag i-times 5 natin, check natin kung magkano ipapahiram sa akin yung Whalefin pag andun ako sa margin trading. Punta ka sa margin trading, eto, nabago siya, diba? So, papahiraman ako ni Whalefin ng 0.18. So, ang ipapahiram ni Whalefin sa akin, so 0.18 BTC is equivalent to peso, mga 193,363 pesos. So, yun yung papayaran ni Bitcoin sa akin. Nakadepende sa leverage at sa balance mo dun sa account mo. Ngayon, pwede mo nang i-trade dito. Okay? So, kung sakali, dito ka sa market, ilagay mo lahat yung pinahiram ni Whalefin. So, inilagay mo lahat yung 193,000 na nag-long ka. Okay. Once na nag-long ka, tapos umakyat siya, sakto yung prediction mo. Malaki yung pera makukuha mo kasi ang tinayang is 193,000. May pinahiram si ni Whalefin. Okay? So, yung reward mo, malaki ang bibigay. Kaso, ang problema dito, pag mali yung prediction mo, nag-long ka pero bumaba yung price ng Bitcoin, ano mangyayari sa'yo? Maliliquidate ka. Okay? Ano yung ibig sabihin ng liquidation? Kung sakali, pumasok ka ngayon, 19,389, sabi mo maglulong ka kasi ang alam mo tataas yung Bitcoin, pero bumagsak pala. Ngayon, may target liquidation price. So, sabihin natin, ang liquidation price is nasa 70,934. So, pag bumababa yung price ng Bitcoin tapos mahihit na niya yung 17,000 yung liquidation price, may ibebenta yung position mo. Tapos, babayaran mo yung inutang mo sa kanila. Ibig sabihin, kukunin nila yung balance mo sa account mo para pambayad dun sa utang mo.
Ganun lang. So, malaki yung reward, pero mas risky. Once na yung prediction mo ay mali, pwedeng lahat ng balance mo dito sa account mo mawawala. Meron naman silang triggered price na sinasabi or sabihin natin stop loss. Ibig sabihin, bago pa niya ma-hit yung liquidation price, may bebenta na siya para hindi lahat ng balance mo sa account mo mawawala. So, iset mo lang yung triggered price. Same lang din dito yung margin trading, leverage trading sa mga ibang exchanges. Ganun din mag-work, okay? Papautangan ka, tapos malaki yung reward mo once tama yung prediction mo. Kaya nga nakikita nyo, okay, maraming mga naliliquidate ng mga traders sa Binance, sa Bybit, kasi nga nagkamali sila ng prediction. Pero dito kasi, ang margin trading sa atin hindi pa ata pwede ito, okay? So kahit testing natin, mag-short tayo, okay? So hindi pa ata ito pwede, so i-set natin pag once na nag-21, mag-short ako. Ayun o, due to local laws and regulations, this service or product is not available in your area. So, hindi pa pwede sa ating mga Pinoy ito. Ewan ko kung bakit. So, ayun yung spot trading sa margin trading. So, ang pwede lang sa atin dito is itong earn. Tapos, itong spot trading, pwede na itong traditional trading, same lang din yan sa spot trading, swap. Pero itong execution, invest, saka itong margin trading, hindi pa pwede yung leverage trading. Hindi pa pwede sa atin, okay? So, meron pang bagong update ang Whalefin. Sa mobile, pwede kayong mag-deposit or mag-withdraw using your bank account. Hindi lang yung mga e-wallets natin, okay? So, subukan natin i-check yan, yung update nila dito. So, pag pumunta ka sa wallet, subukan mo mag-withdraw. Makita mo dito yung option, okay? Dito, bank name, o pwede na BDO, Land Bank, Metro Bank. Okay, Union Bank. Subukan natin sa aking security bank nga kung pwede. Confirm. Ang alam kong ilagay dito, hindi card number, account number. So, kinapit ko lang yung account number ko. Tignan nga natin. Security. Subukan natin ng, check lang natin, okay? Preview. Tama. So, mangyari, okay mo lang yan. So, withdrawal fee is 10 pesos. Kailangan yung enter yung verification code na may sisend dun sa phone mo at saka yung Google Authenticator na sinet up mo. Okay? Kailangan mo i-check dun sa mobile mo yung dalawang to. Magsisend sila ng code sa phone dun sa number mo na i-connect mo dito sa Whalefin account, and then yung 6-digit Google Authenticator na ginawa mo dito sa Google Authenticator app. Kukunin mo rin yun, i-open mo, then ilagay mo lang dito. Okay? Subukan nga natin, magsisend sila. Okay? Ayan. Meron na. Whalefin 814054. 814054. Ngayon, kukunin mo yung Google Authenticator. Check mo Google Authenticator 565733. 565733. So, once i-confirm natin yan, tignan natin. Okay, may nag-tech. Your withdrawal of 500 pesos was successful. So, ganun lang. Okay na siya. Naka-receive na ako ng kanilang text from Whalefin. Ay mga Lodi, gusto ko lang sana mag-request sa inyo. Baka naman mapaabot natin to ng kahit 100 na heart. So kahit eto lang, punta kayo dito sa may video na ito, Oasis Foundation na video. Eto, Oasis Network. Paki-heart lang. Gusto ko lang paabutin to ng 100 para mag-grant yung request ko sa kanila. Maraming salamat mga Lodi sa inyong suporta. So, paki-heart naman to pag meron kayong TikTok account. Ako si Torogi and thank you so much for watching. Bye!